Wala ang nobya ni Leandro dahil abala sa pagtupad sa pangarap, kaya napilitan siyang pagpanggapin na nobya niya ang bago niyang maid na si Lily. Hindi pa naman niya na ipapakilala sa lolo niya ang totoo niyang nobya, kaya hindi ito maghihinala. Kaso lamang, humirit ang matanda kung kailan niya daw ito mabibigyan ng apo sa tuhod. Kung hindi, mapipilitan na itong isa sa pinsan niya, ipasa ang kumpanya nito na matagal niya nang gustong pamunuan. Kaya walang choice si Leandro kundi bigyan na ng apo ang kanyang lolo. Tsaka niya na lamang ipapaliwanag sa nobya ang lahat dahil hindi pwedeng masayang ang lahat ng pagod niya para lang makuha ang kumpanya na matagal niya nang ninanais. Kaya kinausap nito si Lily na kung pwede dalhin nito ang kanyang magiging anak, pero wala na itong poproblemahin dahil kapag nakapanganak na ito, sa kanya mapupunta ang bata. Walang choice si Lily kundi ang pumayag sa alok ng amo na dalhin sa kanyang sinapupunan ang magiging anak nito para makalaya ang kuya niyang nakakulong. Kaso, paano na lamang kung magbalik ang nobya ni Leandro at magbago ang isip niya na hindi niya pala kayang ipaubaya na lang ang anak niya at hindi niya inaasahang magiging quadruplets pa? Problemado si Leandro. Paano niya ipapakilala ang nobya sa kanyang lolo kung nasa ibang bansa ito't nagmumodelo? Yun kasi ang pangarap ng nobya niya na sinuportahan niya naman, tsaka kahit nasa malayo ito, may kontak pa rin naman sila sa isa't isa, kaya hindi niya alam ang gagawin. Papauwi niya ito para lamang ipakilala sa kanyang lolo? Mamaya na agad ang pagpunta niya sa kanyang lolo, kailangan na daw nitong makilala ang kanyang nobya. Sa gitna ng pag-iisip ng kung anong nararapat na gawin, pumasok sa kanyang opisina ang bago niyang maid. May dala itong juice na kanyang ipinatimpla. Naroon kasi siya sa opisina niya sa kanyang bahay. "Sir, eto na po yung juice niyo." Ani Lily. Kung tama ang pagkakatanda niya, Lily ang pangalan nito. Kung titignan si Lily, hindi naman ito mukhang kasambahay. Maganda nga ito't sobrang hinhin pang kumilos. "You want an extra job?" Alok niya sa babae na matagal na patitig sa kanya dahil sa kanyang sinabi. "Hindi po ako yung klase ng babae na iniisip niyo, sir. Gusto ko lamang pong..." Hindi niya na pinatapos sa sasabihin ng babae. Hindi naman ganong trabaho ang nasa isip nito ang kanyang tinutukoy. "Hindi ako ganon. Hindi katulad ng iniisip mo yung iaalok ko. Wala kasi ang GF ko't nasa ibang bansa. Kailangan ko nang maipapakilala na nobya sa lolo ko mamaya. Pwede ka bang magpanggap? Babayaran kita." "Pero sir..." "Gusto mo ba o ayaw mo? Pwede namang iba na lang. May ibang katulong pa naman dyan, Lily." Sinabi niya na lang yun para kumagat na ang babae. Hindi gusto ni Lily ang manloko ng tao, lalo na ang magpanggap. Pero bigla niyang naalala na marami nga pala silang utang at kung iintayin niya pa ang sweldo niya, matatagalan pa bago nila iyon mabayaran. Kaya naisipan niyang tanggapin ang alok ng amo, tsaka saglit lang naman siyang magpapanggap. Yun nga lang ay kailangan niyang galingan. "Sige po sir." Aniya sa medyo nahihiya pang boses. "Good. Madali ka naman palang kausap." Sir, babalik na po ako sa trabaho ko." Paalam niya na, ngunit hindi ito sumang-ayon. "Kaya na nila yon. Mabuti pa'y sumama ka sa akin dahil bibili tayo ng isusuot mo mamaya at papaayusan din kita." Tsaka ito lumapit sa kanya. "Pero magpalit ka muna ng maayos-ayos na damit." Napangiti na lamang si Leandro nang lumabas si Lily ng kanyang opisina para magbihis. Madali naman palang kausap ang babae. Yun ang gusto niya, ang madaling kausap. Tsaka ito lang talaga ang qualified na magpanggap bilang GF niya. Hindi maiwasang kabahan ni Lily. Parang kanina lang nasa mall lang sila't namimili ng damit. Pero ngayon, nasa bahay na agad sila ng lolo ng kanyang amo. Pinagpapawisan tuloy ang kamay niya. Kaya nahihiya siya sa kanyang Sir Leandro. "Sir, sorry po, pasmado ang..." Hindi na siya pinatapos ng lalaki sa sasabihin dahil hawak ang kanyang isang kamay, pumasok na sila sa loob. Para bang gusto na nitong matapos ang lahat, siya rin naman gusto na rin niya para makabalik na siya sa tunay niyang trabaho. "Magandang gabi po," bati niya sa lolo nito. Habang papunta nga doon, nag-practice siya sa loob ng sasakyan ng amo. Mabuti na nga lang at hindi ito narindi sa kanya. "Magandang gabi din, iha. Napakaganda naman pala ng nobya ng apo ko." "Salamat po." Nahihiyang tugon ni Lily.
Sa hapag na sila dumiretso dahil luto na daw ang pagkain, tsaka ang alam niya, sanay na sanay talaga ang mayayaman na pag-usapan ng mga bagay-bagay habang kumakain. Kanina nga, manghang-mangha siya nang makapasok doon dahil napakaganda ng tahanan ng lolo ng kanyang amo. Sa chandelier pa lang, wala nang panama. Tapos ang mga putahe pa sa hapag ay halatang bihira mo lang makakain kung ikaw ay galing lang sa simpleng pamilya. Mabuti na lang talaga ay alam niya ang tungkol sa steak at kung paano iyon kainin. Kung naroon siya sa kanilang bahay, lalantakan niya talaga iyon at hindi dadahan-dahanin ng pagkain. Alam mo iho, gustong gusto ko na magkaapos sa tuhod. Pansin mo naman siguro na tumatanda na ako. Kaya gusto ko na makaranas man lang na makitang may anak ang isa sa mga apo ko. Hindi alam ni Leandro na doon mauuwi ang usapan. Medyo nahihiya tuloy siya sa kasambahay niya. Pero bakit nga ba siya mahihiya kung siya naman ang amo at may bayad naman ito? Sa pag-aakalang nagkukwento lamang ang kanyang lolo at nagbibida sa pinapaniwalaan itong GF niya, hindi pinansin ni Leandro ang sinabi ng lolo niya. Kaso nga lamang, muli itong nagsalita. Kaya napag-isip-isip ko na kung sino sa inyo ng pinsan mong si Malcolm ang unang makakapagbigay sa akin ng apo sa tuhod, doon ko ipapasa ang pamamahala sa kumpanya. Mabilis siyang napatigil sa pagkain at itinuon ang atensyon sa matanda upang paulanan ito ng tanong. Hindi ba unfair yun? Mas naghihirap ako, Lo. Ako ang mas nakakatulong sa inyo. Though part din ng company si Malcolm pero ako dapat ang... Hindi niya na natuloy ang sasabihin dahil pinutol siya ng kanyang lolo. Nakapagdesisyon na ako, apo. Tsaka nasa tamang edad naman na kayo ni Lily. Kaya hindi masama kung magkakaanak na kayo. Sa sinabing iyon ng lolo niya, biglang naubo si Lily. Kaya agad niya itong inabutan ng tubig. Kapag ba nabigyan ko agad kayo ng apo, ipapasa niyo na sa akin ang kumpanya? Tanong ni Leandro. Tumango ang kanyang lolo't ngumiti pa. Bakit naman kasi ang lakas ng trip ng lolo niya? Pero kahit ganun, ito ang nagpalaki sa kanya simula nang mawala ang kanyang mga magulang. Kailan lang din siya bumukod at hinayaan naman ito dahil gusto niyang maging independent. Pero ngayon, para makuha niya at sa kanya mapasa ang kumpanya ng matanda, kailangang magkaroon siya ng anak para may apo na ito sa tuhod. Mukhang may bago na naman siyang iaalok kay Lily. Sana nga lang, pumayag pa rin ito doon. Pag-isipan mo mabuti, Lily. Malaking halaga naman ang makukuha mo. Bahala ka na kung anong gagawin mo doon. Wala ka na ring problemahin pa dahil sa akin mapupunta ang bata. Nasa loob pa sila ng sasakyan ni Leandro sa may labas ng bahay nito. Doon siya nito kinakausap para sa panibagong alok nito na dadalhin niya sa kanyang sinapupunan ang magiging anak ng lalaki. May nobya na po kayo, sir. Yung totoo niyo pong nobya kaya... Bakit hindi na lang ho siya ang buntisin nyo at ipakilala nyo po sa lolo nyo? Handa rin po ako magpaliwanag kung bakit nagawa kong magpanggap. Aniya sa lalaki, kaya naman napahampas ito sa manibela ng sasakyan. Ikaw na ang naipakilala ko at kung sasabihin ko ang totoo na pinagpanggap lang kita, mawawalan siya ng tiwala sa akin. Kaya paano ko pa mapapasa sa akin ang kumpanya, diba? Galit nitong tanong sa kanya. Sa madaling salita, handa nitong gawin ng lahat, makamtan lamang ang pamamahala sa hinahangad na kumpanya. Pasensya na po, sir. Hindi ko na po matatanggap ang alok niyong iyan. Tsaka siya na unang bumaba ng sasakyan para pumasok sa loob ng bahay. Tulog naman ang ibang maid kaya hindi na siya mapapansin. Dali-dali siyang nagpalit ng damit na pantulog at nahiga sa kanyang kama. May mga tao pala talagang handang gawin ng lahat para makuha lang ang kanilang nais. Kinabukasan, maagang gumising si Lily. Sa kusina siya dumiretso dahil siya ang nakatoka na magluto para sa araw na yun. Saan ka isinama ni Sir kahapon? Bakit bigla ka na lamang nawala? Nang bigla na lamang sumulpot si Manang Telma sa kanyang tabi. May edad na ito at ito ang mayordoma doon. Tapos ang dalawa pang maid na kasama niya ay kaidaran niya rin. Nagpatulong lang po si Sir. Mabuti na lamang at naniwala naman si Manang Telma. Oo nga pala, wala bang ginagawa sa iyo si Namel at Tasiya? Umiling siya rito. Mabuti naman kung ganun, pero kung may gagawin man sila sa iyo sabihin mo sa akin. Yung katulong kasi na pinalitan mo ayun umalis dahil sa dalawa.
Maayos namang magtrabaho ang dalawa kaya hindi natatanggal. Kaso nga lang may pagkasama ang ugali kaya umaalis ang natitripa nila. Hindi naman po sila uubra sa akin, tsaka pare-pareho lang naman po tayong maid dito. Napatango na lamang si Manang Telma sa kanyang sinabi. Matapos makaluto, siya na rin ang naghain noon sa kanilang amo. Hindi nga siya makatingin dito dahil sa naging alok ng lalaki sa kanya. Upang maging komportable, pinaalis nito si Manang Telma, Mel at Tasia, kaya siya lang ang pinaiwan nito. Napag-isipan mo na ba? Tanong ng Sir Leandro ni Lily. Ganoon pa rin po sir, ayoko po. Hindi ito sumagot at kinain na lamang ang kanyang niluto. Nang matapos, wala itong imik na umalis. Marahil ay naiinis sa kanya dahil ayaw niyang pumayag. Pero ano bang magagawa niya kung hindi niya kayang magdala ng magiging anak ng ibang tao tapos ipapaubaya niya din? Naglilinis si Lily ng sala nang mag-ring ang cellphone kaya itinigil niya muna ang ginagawa para sagutin ang tawag. Hello, Nay? Wika niya. Umalis muna siya sa may sala at pumunta sa may hardin. Anak, nahihiya na talaga kami sa'yo ng tatay mo dahil ikaw na ang gumagastos dito sa lahat at nagbabayad ng mga bilis natin. Pero hindi lang talaga namin matiis ang kuya mo. Rinig na rinig niya ang paghikbi ng ina mula sa kabilang linya. Bakit, Nay? Ano pong nangyari? Napagbintangan siya na nagnakaw pero hindi naman iyon ginawa ng kuya mo. Wala naman kaming pera para mailabas siya sa kulungan. Napaluhan naman si Lily. Alam niyang gago ang kapatid pero ang ganoong gawain hindi nito magagawa. Huwag po kayo mag-alala. Gagawa po ako ng paraan. Aniya na pinilit na wag marinig ng magulang ang kanyang hikbi. Tsaka niya pinatay ang tawag. Mukhang wala na talaga siyang pagpipilian kundi tanggapin ang alok sa kanya ng among si Leandro. Yun na lang talaga kaya hihintayin niya na lang ang pag-uwi ng amo para ipaalam na pumapayag na siya. Lahat ay gagawin niya basta para sa kanyang pamilya. Samantala si Leandro, umaasa pa rin na papayag si Lily sa kanyang nais. Ito na ang naipakilala niyang nobya kaya marapat lang na ito din ang kanyang buntisin at hindi ang ibang babae. Ngunit umaayaw ito. Abala tuloy siya sa pag-iisip kung anong pwedeng gawin para lamang mapapayag niya ang babae. Maya-maya pa'y tumawag ang nobya niyang si Eliza. Mabilis niyang sinagot ang tawag. Hello babe, kakatapos lang namin ng rehearsal. Sinasabi nila na gumagaling na daw ako. Maybe soon, magiging sikat na din ako na modelo. Masayang pagkukwento sa kanya ng nobya habang siya nangungulila naman dito. Kaya naisipan niya nang magtanong dito kung ano ang magiging opinyon ng babae. Hindi mo pa ba naiisip na magkaanak? Tanong niya sa nobya. Matagal naman bago ito nakasagot. Babe, alam mo naman ang magiging sagot ko. Bago pa lang akong Hindi niya na pinatapos ang babae sa sasabihin dahil alam niya na kung anong isasagot nito sa kanya. Sorry, I have a meeting. Pahinga ka na lang. Aniya at pinatay ang tawag, tsaka siya mahinang napamura. Ano pa nga ba nga asahan niya? Mabilis na lang niyang tinapos ang mga kailangan upang maaga siyang makauwi at muling makausap at kumbinsihin si Lily sa kanyang nais na mangyari. Laking pagtataka ni Lily dahil maagang umuwi ang kanilang amo. Ang karaniwang uwi kasi nito ay maggagabi na. Napaaga nga lang kahapon dahil kinausap siya upang magpanggap na nobya nito. Pero ngayon ay maaga na naman. Pero okay ngayon 'di ba para makausap niya na ang lalaki. Lily, dalhan mo ko ng kape sa opisina ko sa taas. Utos sa kanya ng amo. Agad naman siyang tumalima. Pumunta agad siya sa may kusina upang magtimpla doon ng kape na dadalhin dito. Narinig niya pa nga na pinagbubulungan siya ni Mel at ni Tasia, ngunit hindi niya na pinansin. Final na ba talaga ang desisyon mo? You know naman na hindi niya na pinatapos ang lalaki. Payag na po ako, sir. Aniya, kaya napangiti na lang ang lalaki. Akala ko'y kailangan pa ulit kitang kumbinsihin ngunit papayag ka rin pala. Good decision, Lily. Nag-iwas na lang siya ng tingin at nagpaalam na babalik na rin muna siya sa kanyang trabaho. Hinayaan naman siya ng amo. Kabababa lamang ni Lily nang may tumawag sa kanya. Hoy, kabago-bago mo lang dito pero bida-bida ka na agad. Bakit lagi mong kausap si Sir ha? Tanong sa kanya ni Mel.
At dahil tapos na ito, ay si Tasia naman ang sunod na nag-usisa. Mukhang tama nga si Manang Telma tungkol sa dalawang to. Siguro hindi mo alam na may nobya na yung amo natin, no? Kaya nilalandi mo pa. Nakakahiya ka. Ani naman ni Tasia, kaya hindi na siya nakapagpigil. Kung ang mga naunang katulong ay napaalis na mga ito dahil sa paggagano nila, ibang-iba siya sa mga ito. Kayong dalawa, tigilan niyo nga ako. Tsaka niya tinalikuran ng mga ito. Narinig niya pang muli siyang pinag-usapan ng dalawa nang siya ay tumalikod, ngunit hindi niya na iyon pinansin. Pumunta na lamang siya sa may kusina kung saan nandoon niya naabutan si Manang. Napapansin ko lang, iha, at wag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko sa'yo. Pero may nobya na ang amo natin. Alam ko po, Manang, nayuyuko niyang sabi. Ngunit kung ako ang tatanungin, bagay naman kayo ng amo natin at higit na maganda ka sa nobya niya. Si Manang talaga, oh. Aniya, tsaka mahinang tumawa. Maganda ka, iha. Kaya hindi ka taka-taka kung magugustuhan ka ng amo natin. Pero sana bago siya gumawa ng hakbang, ayusin niya na muna ang tungkol sa kanila ng nobya niya. Kung alam lang talaga ni Manang ang pinag-uusapan nila ni Leandro, baka mag-iba pa ang tingin ng matanda sa kanya. Nagpaalam si Lily sa matanda na may tatawagan lamang saglit. Hinayaan naman siya nito. Tinawagan niya ang kanyang ina at tinanong kung magkanong halaga ba ang kailangan para sa paglaya ng kanyang kapatid at kung saan niya yun ipapadala. Nang malaman ng naturang halaga, ay hiningi niya agad iyon kay Leandro para na rin siguro kasiguraduhan na payag na nga siya sa gusto nito. Saan mo gagamitin ang pera? Takang tanong ng lalaki, ngunit hindi siya sumagot. Oh, okay. Privacy. Sabi na lamang nito. But don't you worry. Bibigyan kita ng time para ihanda ang sarili mo. Bukas natin gagawin. Tumango lamang siya at nagpaalam kung pwede siyang umalis para maipadala na ang pera. Pumayag naman si Leandro basta'y babalik din siya agad. Sa nakikita ni Leandro ay hindi talaga dapat papayag si Lily na dalhin ang anak niya. Siguro kinailangan lang talaga nito ng pera kahit na hindi sabihin sa kanya ng babae, pero sa nakikita niya, ganoon ang nangyari. Ngunit ano bang pakialam niya sa ibang tao? Ang gusto niya lang, makuha na ang kumpanya ng lolo at hindi na lang basta maging parte nun. Ayaw niyang mapunta iyon sa kanyang pinsan. Isa pa'y wala na siyang magulang, samantalang ang pinsan niyang si Malcolm ay may mga magulang pa at may sari-sariling negosyo. Bakit hindi na lang iyon ang manahin ng kanyang pinsan? Sa kanya dapat mapunta ang kumpanya ng kanyang lolo. Maraming salamat, anak. Mula sa kabilang linya, yun ang sinabi ng nanay ni Lily. Lubos ang pasasalamat nito dahil sa pinadala niyang pera ay makakalaya na mula sa kulungan ang kanyang kuya. Kaya naman masaya siyang nakatulong. Yun nga lang ang problema naman ay ang kapalit nun. Bago pa sila magkaiyakan, pinatay niya na ang tawag. Nang gabing yun, hirap na makatulog si Lily. Kinakabahan siya sa pwedeng mangyari sa kinabukasan. Dahil sa sobrang puyat, tinanghali siya ng gising kaya hindi niya na naabutan pa si Leandro. Mabuti na rin siguro na ganoon. Hindi niya pa rin kasi naihahanda ang sarili at baka mamaya bigla pa siyang umatras. Gising na pala ang senyorita. Tinanghali ng gising ah. Ano ka nga dito? Pinipilit niyang maging maganda ang kanyang araw, ngunit may eepal pa rin talaga. At si Mel at Tasia iyon, nagigil sa kanya kahit wala naman siyang ginagawa sa mga ito. Nang hindi niya sila pinansin, hinabol siya ng dalawa at hinarangan ang kanyang daraanan. Matapang ka ha? Hindi ka ba natatakot sa amin? Bakit naman ako matatakot sa inyo? Kung pare-pareho lang naman tayong katulong dito. Matapang niyang sagot at sasampalin sana siya ni Mel pero nahawakan niya ang kamay nito. Hindi ako katulad ng mga nauna na pwede ninyong apihin. Hindi ko kasalanan kung sadyang may inggit kayo sa kapwa ninyo. Tsaka niya tinulak ang dalawa para tumabi sa kanyang daraanan. Hindi siya nandoon para magpaapi. Nandun siya para magtrabaho, para sa mahal niyang pamilya. Lumipas ang maghapon, kaya oras na ng pag-uwi ng kanilang amo. Hindi nga siya makatingin kay Leandro, lalo pat naaalala niya ang gagawin nilang dalawa. Matapos kumain ng Sir Leandro niya, bumulong ito sa kanya na pagkatapos niyang mag-ayos ng sarili, umakyat na siya sa kwarto nito.
Sakto naman na si Manang Telma at ang dalawa ang nakatoka sa pagliligpit. Kaya agad siyang tumungo sa silid upang doon ay magpalit ng suot na damit. Mabuti na lang talaga't may iba pa siyang damit. Ang lakad niya'y dahan-dahan, parang gusto niyang umatras. Pero nang nasa harapan na siya ng pintuan ng lalaki, batid niyang huli na ang lahat kung susubukan niya pang umatras, lalo pat nagawa na rin niyang kumatok. Nang makita siya nito, agad siyang hinila papasok ng silid at nang nasa loob na sila, sinarado na nito ang pintuan tsaka siya sinandal doon at sabik na hinalikan. Pinakawalan nito saglit ang labi niya kaya nagawa pa ni Liling magsalita. Sir, hindi niya na natapos ang sasabihin dahil muli siyang hinalikan ng amo hanggang sa nasa ibabaw na siya ng kama nito at ang lalaki ay nasa harapan niya naman. Unti-unting nag-aalis ng sagabal bago ito tumabi sa kanya. Nilagay nito ang dalawang kamay niya sa ulunan at tuluyan na nga siya nitong inangkin. Doon niya naramdaman ng labis na sakit dahil sa pagkawala ng kanyang pagkaberhen. Hindi naman nagtanong kanyang amo kung bakit berhen pa siya. Di naman kasi siya mukhang tipo ng babae na magpapagalaw sa kahit na sino. Kahit na may dinaramdam na sakit, pinilit ni Lily na magbihis at lisanin ang kwarto ng kanyang amo na nagawa niya naman. Kaya nang nasa loob na siya ng silid, napasandal na lamang siya sa nakasarado niyang pintuan. Sana nga lamang ay mabuntis siya kaagad para hindi na nila kailangan pang ulit-uliting gawin ang bagay na yun. Pero inaamin niya sa sarili na nagustuhan naman niya yun at nag-enjoy siya. Ngunit mali pa rin dahil may nobya ito. Pero hindi naman niya makakalimutan ng papel niya na dadalhin niya lang ang magiging anak ng amo. Humiga na lamang si Lily sa kanyang kama. Sana nga lamang bukas pagising niya wala na ang sakit upang makabalik na agad siya sa kanyang trabaho at makagawa ng mga gawain. Baka kasi dahil dun, lalo lamang siyang makatikim ng salita mula kay Mel at Tasiya na mga pakailamera. Hindi na nagtaka pa si Leandro nang paggising niya, wala na sa tabi niya si Lily. Ano pa bang aasahan niya? Wala naman silang relasyon. Ngunit hindi naman niya maikakaila sa sarili na nagustuhan niya ang nangyari sa kanilang dalawa. At parang gusto niya na wag agad itong mabuntis para maulit pa nilang gawin ang bagay na iyon. Napatingin siya sa mantsa ng dugo sa kanyang bedsheet. Hindi nga siya makapaniwala na siya pala ang nakauna kay Lily. Pero hindi niya yun pinahalata. Kung ganun ay napakaswerte naman niya. Pero bayad naman niya ang babae. Naiiling na lamang niyang tinungo ang kanyang banyo at naligo dahil pupunta pa siya sa kumpanya ng kanyang lolo. Sa kanyang pagbaba, hindi niya nakita si Lily. Bagkus ay si Mel at Tasiya ang kanyang nakita na binati pa siya ng good morning. Ngunit hindi naman niya pinansin dahil hindi siya interesado sa mga ito. Si Manang Telma ang kaagad niyang hinanap at tinanong kung nasaan si Lily. Sir, hindi pa nga po lumalabas ng kanyang silid Naikinataka niya naman. Tanghali na nga siya nagising kaya dapat ay gising na ang babae. Hanggang sa napagtanto niya na baka dahil sa kanya. Ako na lamang po ang titingin sa kanya, Manang. Ayaw sana ng matanda at sinasabing ito na lamang. Ngunit hindi siya pumayag kaya wala itong nagawa kundi hayaan ang nais niya. Napamura si Leandro dahil nakita niya si Liling nanginginig at nang ilagay niya ang likod ng palad sa noo nito, doon niya napagtanto na mainit ang babae. Napakainit. Sa labis na pagkataranta, mabilis niyang tinawagan ng doktor na kanyang kakilala. Babae naman ito kaya ayos lang na i-check nito si Lily. So what happened? Nagpaulan ba siya? Naambunan ba? Pagtatanong ng doktora niyang kaibigan. Nakaiwas ang tingin na sinagot niya ang tanong nito. Nawala ang kanyang pagkaberhen. Sagot niya rito. That's why. Napapatango-tango nitong sabi at mga ilang segundo pa baka napagtanto ang kanyang sinabi. What? Sinong kumuha kong ganun? Ikaw? Meron ka ng nobya. Minumura siya ng kaibigan pero bago siya tuluyang pagsalitaan ng kung ano-ano, muling itinuon ng atensyon kay Lily. Magpadala ka dito ng tubig na maiinom. Pati na rin palanggana na may lamang malamig na tubig at towel. Agad niyang sinunod ang kaibigan. Sinabi kay Manang Telma ang kailangan at siya ang nagdala sa silid ni Lily. Pagbalik niya ay napainom na daw nito ng gamot si Lily. Mabuti na lang at may dala itong gamot, bottled water at gamot sa lagnat.
Pero inilagay pa rin ito ang towel na basa sa noo ni Lily. Nataranta lang talaga siya at hindi alam ang gagawin. Imbis na painumin agad ng gamot si Lily, tinawagan niya ang kaibigan. Binabalaan kita, Leandro. Tigilan mo nga tong kalukuhan mo. Meron kang nobya. Bakit hindi yun ang galawin mo? At wag itong babaeng to. Mukhang inosente. Bigla tuloy siyang natauhan sa sinabi ng kaibigang si Pearl. Pero ano pa nga bang magagawa niya kung kailangan niya si Lily para magkaanak siya? Hiyang-hiya si Lily dahil nga sa nilagnat siya, 3 araw siyang hindi nakapagtrabaho at hinayaan na muna siya ni Leandrong magpahinga. Yun nga lang hindi niya naman alam kung paano ipagtatanggol ang sarili sa mga posibleng itanong sa kanya ni Mel at ni Tasia. Siguradong pinag-iisipan na siya ng masama. Balik trabaho na pala ang senyorita. Swerte mo kapag kami may sakit nagtatrabaho pa rin. Samantalang ikaw, hinayaan ng amo nating magpahinga. Ang galing! May bahid ng inggit na sabi ni Mel sa kanya. Wala akong oras para sa mga sasabihin niyo. Sabi niya na lamang, ngunit ayaw talagang paawat ng dalawa, kaya nagawa pang hilahin ang buhok niya para lang bumalik sa pakikipag-usap sa mga ito. Ano ba? Bitiwan mo nga ang buhok ko. Inis niyang sabi kay Tasia na tumawa pa, imbis na sundin ang kanyang sinasabi, pero agad ding binitiwan ang buhok niya sa pagsulpot ni Manang Telma. Kayong dalawa, hindi pa rin ba kayo titigil ha? Gusto niyo pang isunod si Lily sa mga naunang napilitang umalis dahil sa taglay niyong kasamaan ng ugali. Inis na sabi ni Manang Telma pero inirapan lamang ito ng dalawa. Huwag niyong hintayin na si Sir Leandro ang makahuli sa inyo dahil tiyak na mapapatalsik kayo rito kapag nangyari yun. Pananakot pa nito sa dalawa tsaka siya nito ni Yaya na doon na sila sa may kusina. Iha, umamin ka nga. May tinatago ka ba sa akin? Pansin kong masyado kayong malapit ng amo natin sa isa't isa. May relasyon na ba kayong dalawa? Hindi nakasagot si Lily. Ayos lang naman kung nahihiya kang umamin sa akin. Sabi na lamang ng matanda. Kaya naman, napilitan na siyang sabihin kung ano ba talaga ang nagaganap sa kanila ni Leandro. Ano ka mo? Hindi makapaniwala nitong tanong. Para lang po makalaya ang kuya ko. Tsaka handa kong gawin lahat para sa kanila. At nakakuha na po ako ng pera sa kanya, kaya hindi na ako pwede pang umatras sa napag-usapan namin. Nayuyuko niyang paliwanag, buong akala niya, huhusgahan siya ni Manang Telma ngunit hindi. Kaya mo bang ipaubaya ang sarili mong anak? Wala kang laban, iha. Tumango siya. Hindi ko rin naman po kayang buhayin ng bata kung sakali pero Sir Leandro, maaalagaan niya ng maayos ang bata. Napailing na lamang ang matanda. Hindi ko lubos sa kalain na magagawa ng amo natin ng ganitong bagay para lang makuha ang kanyang nais. Tsaka siya niyakap ng matanda upang i-comfort. Ayos lang po ako, Manang. Aniya para mapanatag si Manang Telma. May inaayos si Leandro sa opisina niya sa kumpanya ng kanyang lolo nang puntahan siya ng matanda ron. So, kamusta na apo? Magkakaroon na ba ako ng apo sa tuhod sa'yo? Tanong nito sa kanya. Lo, bakit ba kayo nagmamadali? Tsaka hindi pa ba sapat ang pinapakita ko para ipasa ninyo sa akin ng kumpanya? Tanong niya rito. Iho, magandang may anak ka para kung ipapasa ko sa iyo ang kumpanya, mas inspired ka at pagbubutihin mo palalo ang trabaho mo, mas magiging successful ka. May sasabihin pa sana siya, kaso lang bigla na lamang siya nitong iniwan sa kanyang opisina. Malakas talaga ang trip sa buhay ng lolo niya. Maayos na ba talaga ang pakiramdam mo? Nang makauwi si Leandro, nakita siya nito't naglilinis, kaya kaagad siyang kinamusta ng lalaki. Ayos na ako, sir. Simple niyang sagot at hindi makatingin sa mga mata ng amo. Tumango ito at iniwan na siya sa baba upang tumungo sa silid. Doon lang nakahinga ng maluwag si Lily. Kapag kasi malapit ang lalaki, talagang hindi niya alam ang gagawin. Parang nawawala siya sa kanyang sarili. Kahit na malapit ng maghapunan, nagpadala ang amo niya ng kape sa opisina at siya ang naatasang magdala nun. Mabuti na lang talaga tapos na siya sa ginagawa niya. Eto na po ang kape niyo, sir. Nilapag niya yun sa table. Aalis na nga sana siya at lalabas na nang tawagin siya ng amo. Bakit po, sir? Hindi ka pa ba buntis? Tanong nito sa kanya.
Hindi pa naman po ganun kabilis na malaman. Tsaka ilang araw pa lang po simula nung alam na siguro nito ang tinutukoy niya kahit hindi niya tapusin ang sinasabi. Napatango-tango ang lalaki tsaka ito dahan-dahang naglakad papunta sa kanya. Nang nasa harapan niya na ito, ganoon na lamang kabilis ang tibok ng kanyang puso. I really need to have a child, Lily. Kaya kung pwede, ay mas lalakihan ko pa yung bayad sa'yo para mas makasigurado tayo na magkakaanak nga ako sa'yo. Yung unang hiningi mo sa akin, down payment lang yun. Anito sa kanya, napaiwas ng tingin si Lily. Padagdag ng padagdag ang mga kasalanan niya. Pero sir, kagagaling ko lang. Pagdadahilan niya. Bukas na lang. We just have to make sure na may mabubuo nga. Tumango lamang si Lily, kaya napangiti ang lalaki. Samantala siya, bumalik na sa kanyang trabaho. Kung malalaman lang talaga ng nobya ng lalaki ang ginagawa nila, tiyak mawawalan siya ng buhok. Naiwang napapangiti si Leandro. Aminin niya man o hindi sa sarili, may parte sa kanya na gusto niya na rin ulit makaniig si Lily. May kung ano sa babae na gusto niya ulit itong makasama sa kama. Napapansin niya ring hindi tulad ng dati, hindi niya na madalas isipin ng nobyang si Eliza. Parang dati lang gusto niyang sundan ito sa ibang bansa. Pero ngayon ay bakit parang nawawala na ang nararamdaman niya sa nobya? Hindi kaya dahil iyon kay Lily, dahil sa nangyari sa kanila? Napailing-iling si Leandro. Hindi, kailangan niya lang si Lily para sa magiging anak niya at makuha na ang kumpanyang ninanais at mahal niya pa rin si Eliza. Sadyang ang iniisip niya lang talaga ngayon, mapasakan niya ang kumpanya. Para matigil sa pag-iisip, ay binuksan niya na lang ang laptop at chinek kung may kailangan pa siyang gawin. Nang makitang wala, kaagad niyang sinarado para inumin ang kapeng itinimpla ni Lily. Sakto lang para sa panlasa niya ang timpla ni Lily, kaya nga ito ang gusto niyang nagtitimpla at nagdadala ng kape niya. Kahit naabala dahil may pinapatapos sa kanya ang lolo, ay naisipan pa rin ni Leandro na tawagan ng nobyang si Eliza upang ito ay kamustahin. Ngunit hindi naman niya inaasahan na ibang tao pala ang sasagot ng kanyang tawag. Hello? Who's this? Who are you? Si Eliza. Tanong niya sa lalaking sumagot. Ah, you're Eliza's brother? I'm sorry pero kakatapos lang namin kaya nasa banyo pa siya. Pero para sa'yo kuya, tatawagin na. Hindi niya na pinatapos pa ang sasabihin nito dahil pinatay niya ang tawag. Hindi niya lubos mapaniwalaan ang sinabi ng lalaki na kakatapos lamang ng dalawa. Ibig sabihin, niloloko siya ng nobya na habang siya'y nangungulila rito, ito pala'y may iba ng kinakasama o kalandian sa ibang bansa na buong akala niya tinutupad lamang ng babae ang pangarap. Napamura na lamang siya sa sobrang galit ng mga oras na yun. Pero nagawa ni Eliza sa kanya ang ganong bagay. Gayong wala siyang ibang ginawa kundi ito ay mahalin, pahalagahan at suportahan. Tapos gaganunin lang siya ng babae. Gusto niyang magbasag ng gamit sa opisina. Pero pinigilan niya ang sariling gawin yun dahil tiyak na magtatanong ang kanyang lolo. Kaya imbis na doon magwala, naisipan na lamang niyang umuwi sa kanyang bahay. Takang-taka si Lily kung bakit masyadong maagang umuwi ang amo nila at pansin niya pa na hindi maganda ang mood nito. Kaya nga kahit si Melata siya ay natatakot. Si Manang Telma lang ang hindi natatakot na magtanong dito. Iho, may problema ba? Tanong nito kay Leandro na hindi sinagot ang tanong ng matanda, bagkus ay may hiningi ito. Manang, dalhan niyo nga ako dito ng alak. Tsaka ito umupo sa couch. Alak? Oo manang, alak. Halos pasigaw na nitong sabi kaya dali-daling sumunod ang matanda. May napag-usapan ba kayo na hindi siya sumang-ayon? Hindi pagkakaintindihan? Tanong sa kanya ni Manang Telma na dala na ang bote na may lamang alak at isang baso na paglalagay ng alak. Wala naman po manang. Bakit nagkakaganon yun? Napakibit balikat na lamang si Lily hanggang sa inutusan sila ni Manang Telma na layuan muna ang kanilang amo na sinunod niya naman. Inubos lamang ni Leandro ang laman ng isang bote at matapos iyon ay tumigil na siya. Mula sa salay tinawag niya si Lily. Hoy Lily, ikaw ang tinatawag. Ang sabi kay Lily ni Tasia. Hindi ako lumalapit sa lasing.
Natatakot niyang sabi, pero agad na nakisawsaw si Mel. Wala kang magagawa dahil ikaw ang tinatawag. Tsaka malandi ka naman, di ba? At gusto mo si Sir kaya mabuti pang lumapit ka na bago pa tayong malintik ang lahat. Muli ay sabi ni Tasia, kaya wala na siyang pagpipilian. Ihatid mo ako sa kwarto ko. Utos sa kanya ni Leandro. Agad naman siyang tumalima sa pinag-uutos ng amo. Inalalayan niya agad ang lalaki. Kahit na medyo mabigat ito, pinilit niyang kayanin. Habang naglalakad sila paakyat ng hagdan, ay tila may minumura ito. Sa takot na baka siya ang masigawan, hindi niya na tinanong pa kung para kanino yun. Nang makarating na sila sa kwarto nito, tila ba bigla na lamang nawala ang kalasingan ni Leandro at hindi niya na ito kailangang alalayan. Imbis na ito ang higa niya sa kama, siya ang hiniga ng lalaki. Oo nga pala, sinabi ng lalaki kahapon na ngayon ulit nila gagawin ang bagay na yun. May itatanong pa sana siya sa amo, kaso lamang sinakop na ng labi nito ang labi niya at nakita niya na lang ang sarili na ginagawa na naman nila ang bagay na yun para masiguradong magkakaanak nga ito sa kanya. Pero laking pasasalamat niya na kahit lasing ang lalaki, hindi ito naging marahas sa kanya. Nagising si Leandro, nakatabi niya si Lily. Tanging kumot lang ang tanging tumatakip sa kanila. May nangyari na naman sa kanilang dalawa. Pero kahit nalasing siya, hindi siya naging marahas sa pag-angkin dito. Buti nga hindi gaya nung una, ay hindi ito agad na lumabas ng kanyang silid at tinungo ang silid nito. Nagising naman si Lily dahil ramdam niyang may nakatingin sa kanya. Nang magmulat siya ng mata, ay ang among si Leandro ang kanyang nasilayan. Parehas silang nasa loob ng iisang kumot, kaya agad itong tumayo para mag-ayos ng sarili at ipinaubayan na sa kanya ang kumot. Hindi naman siya tumingin sa lalaki habang ito ay nag-aayos ng sarili. Narinig niya tuloy ang mahinang pagtawa ng lalaki. Nakita mo naman na to, bakit ka pa nahihiya? Narinig niyang sabi ng lalaki. Hindi katulad kahapon na parang ang sama-sama ng loob nito. Ngayon ay nagagawa na nitong tumawa. Mag-aayos lang po ako, sir. Aniya sa nahihiyang boses. Kahit kasi nakapag-ayos na ito ng sarili, hindi pa rin umaalis sa pwesto at tila ba pinagmamasdan pa siya ng lalaki. Then magbihis ka na. Parang ako lang to, Lily. Pabiro nitong sabi. Nang hindi siya nakasagot, agad ding binawi ng lalaki ang sinabi. Sige, maliligo na ako para makapagbihis ka na. Anito't tumalikod na para tumungo sa banyo nito sa loob ng silid na iyon, kaya nakahinga na siya ng maluwag. Dali-dali siyang nagbihis sa takot na baka mabilis matapos sa paliligo ang amo at baka may mangyari na naman. Nakakahiya talaga na hindi niya man lang nagawang linisin ang silid ng lalaki dahil na rin siguro sa pag-angkin nito sa kanya na naulit ng ilang beses. Nang makapagbihis, dali-daling lumabas ng silid ng amo si Lily at tinungo ang silid niya sa baba. Doon siya naligo't nagbihis. Mabuti na lang talaga at hindi niya nakasalubong si Manang Telma at ang dalawang tsismosa dahil tiyak uulanin siya ng tanong mula sa mga ito. Matapos maayos ang sarili, lumabas na si Lily ng kanyang silid. Wow, ang galing! Tinanghali na naman ng gising ang mahal na prinsesa. Sabi sa kanya ni Tasia, pati na rin si Mel ay mayroon ding nasabi. Oo nga pala, ikaw ang naghatid kay sir sa kwarto niya. Ano, may nangyari sa inyo ha? Hinapunan niyo ba ang isa't isa? Oo nga pala, hindi sila nakapaghapunan ng Sir Leandro niya kaya pala kumakalamang kanyang sikmura. Ewan ko sa inyong dalawa, sabi niya na lang at nilagpasan ng mga ito dahil tatawagin niya ang kanilang amo. Nakahanda na kasi ang agahan, kaso lamang pinagtulungan na naman siya ng dalawa. Hinawakan siya ni Tasia sa magkabilang braso habang si Mel naman sasampalin sana siya nang may pumigil sa kamay nito. At sinong nagbigay sa inyo ng karapatan na manakit ng kahit na sino sa pamamahay ko? Malamig ang boses na tanong ng amo nila na sobrang sama ng tingin kay Mel kaya napalunok na lamang ito't si Tasia siya'y binitiwan. Sir, eto kasing babaeng to nilalandi ka niya. Hindi ba't may nobya na kayo, sir? Pagdadahilan naman ni Mel na akala mo'y kapani-paniwala at paniniwalaan ito ng lalaki. Tsaka sir, kabago-bago dito ay masyadong mapapil.
Sabay-sabay silang napapikit nang sumigaw si Leandro. Pero wala akong binigay na karapatan na pwede kayong manakit. At kayo ba ang amo? Hindi nakasagot ang dalawa at nayuko na lamang. Tsaka ngayon pagbibigyan ko pa kayo. At matagal na rin kayo dito. Pero sa susunod na gawin niyo pa ito kay Lily, tanggal na talaga kayo sa mga trabaho ninyo. Naawa lamang talaga ako sa pamilyang binubuhay niyo. At si Lily, hindi niya ako nilalandi dahil akong lumalandi sa kanya. Naiintindihan niyo ba? Nang hindi agad sumagot si Mel at Tasia, muling sumigaw ang lalaki. Naiintindihan niyo ba ako? Opo sir, sabay na sabi ng dalawa habang nauutal. Habang siya'y marahang hinila ng lalaki patungo sa may hapagkainan. Ngunit bigla din itong binalikan sina Mel at Tasia na napasunod naman siya. Mabilis na binago ng lalaki ang desisyon nito. Kaya ang buong pag-aakala ni Tasia at Mel na ligtas na ang mga ito ay mali pala. Hindi nga pala ako nagbibigay ng second chance dahil kapag nagawa na, tiyak na mauulit at mauulit gawin. Kaya wala na kayong puwang dito. Lumayas kayong dalawang magkaibigan. Napaawang na lamang ang labi ni Lily. Hindi sir, hindi na po mauulit. May pagmamakaawang sabi ni Mel habang si Tasia naman tumingin sa kanya na parang may magagawa siya upang kumbinsihin ang amo nila kahit wala naman talaga siyang magagawa dahil halatang final na iyon at hindi na mababago. Aalis kayo? O tatawag ako ng security? Tsaka nito tinalikuran ng dalawa habang hawak ang isang kamay at sabay nilang tinungo ang hapagkainan para mag-agahan. Kawawa naman sila. Aniya, kaya binitiwan na muna ng lalaki ang kutsara at isang maliit na kutsilyo para bigyang tugon ng kanyang sinabi. Kung nasampal ka ay ikaw naman ang kawawa. Tsaka hindi ko nahayaan pa na muling masaktan ng magiging ina ng aking anak. Sabi naman ito sa kanya at muling itinuloy ang pagkain. Wala naman na siyang sinabi pa at itinuloy na lamang din ang pagkain. Chinek na muna ni Leandro ang cellphone niya bago umalis sa kanyang bahay. Doon niya nakita ang maraming missed calls na galing kay Eliza. Simula pala kahapon nang umuwi siya, hindi niya na chinek ang cellphone. Matapos niya itong tawagan at iba ang sumagot, mahina na lamang siyang napatawa. Siguro ay gusto siyang kausapin ng babae tungkol sa pagsagot ng lalaki pero hindi na siya magpapaloko kay Eliza. Kaya mabilis niyang tinawagan si Eliza. I'm sorry babe, hindi ko nasagot agad. About sa sumagot, I can explain. Hindi yun tulad ng iniisip mo. Hindi niya na ito pinatapos sa sasabihin dahil sinabi niya na lang kung anong dahilan ng pagtawag niya dito. We're done Eliza, tuparin mo ang pangarap mo kasama ang lalaki mo. I'm not your boyfriend anymore. At pinatay niya agad ang tawag. Sa ngayon, magpupokus na lang siya sa pagkamit sa kumpanya ng kanyang lolo at sa magiging anak nila ni Lily. Lumipas ang ilang araw matapos ang pangalawang nangyari sa kanila ni Leandro. Nagsisimula na siyang makaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Mabilis na siyang mapagod kahit kaunti lang naman ang ginagawa niya. Kaya napapaisip siya kung nagbunga na nga ba't magkakaanak na ang lalaki sa kanya. Iha, naluto ko na ang request mo. Masayang balita sa kanya ni Manang Telma. Paborito niya kasi ang Bicol Express, kaya naman nagpaluto siya rito dahil may ingredients naman. Ganado siyang tumungo sa hapag matapos siyang sunduin ni Manang Telma. Nasa may hardin kasi siya at inaayos ang isang halaman doon. Inamoy niya muna ang niluto ng matanda. Ngunit dahil sa ginawa niyang yun, mabilis siyang napatakbo sa may lababo dahil nasusuka. Doon siya tuluyang nasuka, ngunit nakakapagtaka lamang dahil puro lamang tubig ang kanyang isinuka. Hindi ba maganda ang pagkakaluto ko, iha? Bagong luto lang naman iyon at fresh ang mga ingredients na ginamit. Nagtatakang tanong ni Manang Telma hanggang sa bigla itong napatigil at muli siyang tinanong. Hindi kaya nagbunga na ang nangyari sa inyo ni Sir Leandro? Maaaring buntis ka na, iha. Pagbibigay opinyon ng matanda, yun nga rin ang kanyang hinala. Mabilis na nagpabili si Manang Telma ng PT sa isa sa mga bagong katulong, but this time kasundo niya na ito at ni Manang. Wala ding attitude ang dalawa, hindi gaya ni Mel at Tasia na saksakan ng sama ang ugali. Pinakain na muna siya ni Manang habang hinihintay nila ang inutusan, pero hindi niya na nagawang iulam pa ang Bicol Express.
Eto na po yung pinabibili nyo, ang sabi ni Risa at inabot ang dala kay Manang Telma na ipinasa naman sa kanya. Ah, ikaw pala ang gagamit, Lily. Ni Risa, kaya medyo nayuko siya. Nagpaalam muna siya sa mga ito na tutungo sa banyo. Doon niya ginamit ang 2 piti. Dinalawan niya na para makasigurado. 2 linya ang lumabas kaya ibig sabihin lang nun, buntis siya. Magkakaanak na si Leandro sa kanya. Nakaramdam siya ng saya dahil tulad sa iba, biyaya rin para sa kanya ang pagkakaroon ng anak. Ngunit nang maalala niyang mawawalay din pala sa kanya ang anak niya at mapupunta sa ama, mabilis din siyang nalungkot. Pero pinilit niyang umiti dahil magiging maganda naman ang buhay ng bata sa ama nito. Anong resulta, iha? Tanong ni Manang Telma sa kanya nang bumalik na siya sa mga ito. Positive po. Sagot niya naman kaya labis na natuwa ang matanda. Ganon din ang 2 bagong katulong. Maganda ay sabihin mo na kay Leandro. Leandro po? Ang amo po natin? Takang tanong ni Risa. Siya nga. Sagot naman ni Manang Telma kaya napatingin si Risa at Sally sa kanya na parang nagtatanong. Pero bago pa siya ulanin ng tanong mula kay Risa at Sally, sinabihan na ni Manang ang 2 na wag na siyang kulitin pa. Mabuti na lamang at madaling makaintindi ang mga ito. Hinintay ni Lily ang pag-uwi ni Leandro hanggang sa siya ay inantok dahil sa sobrang kakaantay sa lalaki. Umabot kasi ng magdi-dinner na pero wala pa rin ito. Medyo na late nang uwi si Leandro dahil may pinagawa pang importante ang kanyang lolo. Wala namang sinabi sa kanya si Lily na aantayin siya nito kaya hindi niya inaasahan na makikita ang babaeng nakasandal sa sofa. Nakatulog na dahil sa kakaantay sa kanya. Marahan siyang lumapit at mahinang tinapik ang babae upang ito ay gisingin. Hindi kasi ito komportable doon. Mabuti pa ay sa silid na lang nito ito matulog. Sir, nandito ka na? Anito matapos magmulat ng mata. Hinihintay mo ba ako? Tumango lamang ito sa kanya. Maya-maya pa, nakita niya si Manang Telma na papalapit sa kanila. Pero nang makitang nag-uusap sila ni Lily, umatras muna ang ginang. So why are you waiting for me? Tanong ni Leandro kay Lily. Napaghandaan na ni Lily kung paano ipapaalam sa lalaki na buntis na siya. Pero ngayon nakaharap niya ito at kausap, parang nalimutan niya ang lahat. Buntis na ako. Aniya tsaka nayuko dahil medyo nahiya siya sa kanyang inamin. Nahihiya siya dahil wala namang namamagitan sa kanilang 2 at dinadala niya lang naman ang anak ng lalaki bukod dun ay wala na. Really? Masayang tanong nito tsaka siya niyakap. Hindi niya alam kung para sa magkakaroon na ng anak ang saya ng lalaki o dahil magkakaanak na kaya mapupunta na dito ang kumpanya ng lolo nito. Thank you Lily. Nagawa pang halikan ng lalaki ang kanyang noo tsaka siya muling niyakap. Pilit na ngiti na lamang ang kanyang isinukli. Yung pagkain, nilagay ko na lang sa ref. Parehas kayong hindi pa kumakain ng hapunan. Ipainit nyo na lamang, matutulog na ako. Saad ni Manang nang bumalik ito para ipaalam sa kanila ang tungkol dun. Ipapainit ko na lang, presenta niya kay Leandro. Ngunit umiling naman ito. No, ako na. Hindi pa nga sana siya sasang-ayon dahil sa kanilang 2, siya ang katulong. Pero hindi pumayag ang lalaki at sinabing ito na nga lang daw, kaya wala na siyang nagawa pa. Pinapanood niya lamang ang lalaki habang pinapainit nito ang ulam. Hindi niya maiwasang mapangiti. Napakaswerte naman pala ng nobya ni Leandro dahil may side din pala na maasikaso ang boss niya. Pero nang mapatingin sa kanya ang lalaki, mabilis niyang ginawang seryoso ang mukha niya. Umiti lamang ito sa kanya. Pakiramdam niya tuloy, nahuhulog na siya sa lalaki o baka nahulog na talaga simula nang ipagtanggol siya nito mula kay Melatasia at ngayon naman ay sa pag-aasikaso nito sa kanya. Pero alam niyang hindi siya masasalo ng lalaki dahil may nobya ito at wala siyang laban. Ang anak lamang nito na dinadala niya na ang kailangan ng lalaki at yun ang masakit na katotohanan na kailangan niyang tanggapin. Magkahawak kamay sila ni Leandro habang papasok sa bahay ng lolo nito. Sasabihin na kasi ng lalaki sa lolo nito na nagdadalang tao na siya kaya magkakaroon na rin ito ng apo sa tuhod. Masaya ako na muli kayong nakadalaw. Natutuwang sabi ng matanda.
We have to tell you something, Lo. Wala nang patumpik-tumpik pang sabi ni Leandro. Ano naman yun? Tumingin muna ito sa kanya bago muling ibinalik ang tingin sa lolo. Magkakaanak na po kami ni Lily. Buntis na po ang girlfriend ko. Proud na sabi ng lalaki, kaya naman sumilay ang ngiti sa labi ng lolo nito. Congratulations, iho. At tumingin din sa kanya ang matanda. Congratulations, iha. Ngiti na lamang ang kanyang isinukli. Kitang-kita niya kung gaano ka proud ang matanda sa apo nito. Habang nasa hapag nga sila, panay ang kwentuhan ng dalawa. So about the wedding, kailan magaganap yun? Tanong ng matanda, kaya napatigil silang dalawa ni Leandro sa pagkain. Lo, ang sabi niyo noong una ay apo lang, ngayon naman ay wedding. Hindi makapaniwalang sabi ng lalaki, kaya't kumunot ang noo ng matanda. Huwag mong sabihin na binuntis mo lamang ang girlfriend mo para maipasa ko na sa iyo ang kumpanya at hindi mo siya pakakasalan. Anong klase kang lalaki? Hindi makapaniwalang tanong ng matanda. Agad namang gumawa ng paliwanag si Leandro. Ang importante po sa amin ngayon ay ang magiging anak namin, kaya tsaka na po ang kasal. Paliwanag ng lalaki. Mabuti na nga lamang at napatangu-tangu lamang ang lolo nito. Mukhang wala pang balak mag-anak ang pinsan mong si Malcolm, kaya ikaw na ang mamamahala sa kumpanya, apo. Magpapagawa na ako ng papers na magpapasa sa iyo ng kumpanya. Sumili ang ngiting abot tenga sa mukha ni Leandro, tsaka nito niyakap ang lolo. Siya ay napangiti na lamang din. Saglit pang tumagal ang dinner dahil sa usapan ng maglolo, tsaka siya nagpaalam na kailangan ng umuwi dahil baka masyado silang gabihin. Umaasa ako na magkakaroon kayo ng masayang pamilya. May ngiti sa labi ng matanda at hinayaan na lamang silang umalis. Congrats po, sir. Nakuha niyo na po ang gusto niyo. Paghatid niya sa amo na mabilis siyang tinignan, tsaka nito unti-unting inilapit ang mukha sa kanya. Nasa loob sila ng kotse, kaya naman wala siyang aatrasan hanggang sa lumapat na lamang ang labi nito sa kanyang labi at tuluyan siyang hinalikan. Dahil sa iyo, Lily. Salamat. Buong pusong pasasalamat nito sa kanya. Tanging ngiti na lamang ang isinukli ni Lily. Mabilis silang nakauwi sa bahay nito dahil wala namang traffic. Didiretso na nga sana siya sa kanyang silid niya. Pero naalala niya na doon na nga pala siya pinapatulog ni Leandro sa isang kwarto sa itaas kung saan doon siya magiging komportable. Marahil kaya ito ganoon ay dahil lamang sa pagbubuntis niya at bukod doon ay wala na. Lingid sa kaalaman ni Leandro ang tungkol sa gagawing pagbabalik ni Eliza. Pansamantalang iniwan ng babae ang trabaho nito upang balikan ng nobyo. Simula kasi nang sagutin ng bobong si Jeston si Leandro, hindi na muli pang sinagot ng lalaki ang tawag o text niya. Tapos nung last na tumawag pa sa kanya, sinabing tinatapos na nito ang lahat sa kanila. Ngunit hindi siya makakapayag na mangyari yun dahil sa kanya si Leandro at ito pa rin ang kanyang boyfriend. Kaya kung may bago man itong iniibig, sinisigurado niyang mayayari sa kanyang babaeng iyon. Walang hiyang pumasok si Eliza sa bahay ng dating nobyo. Kahit na hindi siya pinapasok ng kasambahay na si Risa, tinutulak niya ito upang makapasok lamang siya at tagumpay naman ang babae sa ginawa kaya tuluyan itong nakapasok sa loob ng bahay ni Leandro. Inutusan na muna tuloy ng lalaki na ihatid muna sa silid nito si Lily. Madalas kasing makaramdam ng pagkahilo ang babae at nag-aalala lamang siya na baka ito ay mapano, tsaka niya kinausap si Eliza. I already told you that we're done. Kaya ano pang dahilan kung bakit nandito ka ngayon? Galit niyang saad na walang kahiya-hiya na yumakap sa kanya. I'm sorry, babe. It's just a misunderstanding. Please believe me, I love you. Hahagan pa sana nito ang labi niya, ngunit umiwas siya rito. Love? Kung mahal mo ko, hindi mo ko lolokohin. Malakas siyang napatawa, pero bigla na lamang nitong binaliktad ang lahat. Bakit? Bakit ayaw mo nang ayusin to? Yung babaeng yun ba, ha? Yung babaeng kanina? Siya ba? Siya ba yung pinalit mo sa akin? Eh mukhang low class yun eh. Saang basurahan mo siya napulot kung ganun? Galit na tanong ni Eliza. Baka nakakalimutan mo kung ano ka bago kita naging GF. Waitress ka nun, diba? Tapos naging tayo, minahal kita. Sinuportahan kita sa pangarap mo pero niloko mo ko. Tapos ngayon binabaliktad mo ko. Sa ating dalawa,
Ikaw ang sigurado na unang nagloko, Eliza. Kaya umalis ka na. Umalis ka na bago ko pa makalimutang babae ka. Utos niya sa babae, ngunit muli siya nitong niyakap. Sakto naman na mula sa itaas, sumilip si Lily. Hindi talaga inaasahan ng bigla ang pagbalik ng nobya ni Leandro. Akala niya hindi niya magagawang masaktan dahil wala naman siyang karapatan, pero hindi niya makayanan ng makita na yakap ni Leandro ang ibang babae, kaya tinigilan niya na ang pagmamasid sa dalawa na naging dahilan para hindi niya makita kung paano kalasin ni Leandro ang pagkakayakap ni Eliza. Mabuti na lang talaga at napababa niya agad si Manang Telma, kung hindi ay makikita pa nito na siya ay umiiyak. Akala ni Lily ay kaya niya. Kaya niyang ipaubaya ang anak kay Leandro kapag nakapanganak na siya. Kaya niyang hayaan na lang ito sa ama, pero hindi niya pala kaya. Hindi niya pala kaya yun. Gusto niya ring makasama ang anak niya. Ngunit hindi naman siya kailangan pa ng ama nito at pwedeng-pwedeng si Eliza pa ang maging katulong nito sa pagpapalaki sa sanggol na kanyang isisilang. Kaya isa lang ang naiisip niyang paraan at yun ay ang umalis sa bahay na yun, dala ang sanggol. Total, miss na rin naman niya ang kanyang pamilya at gusto niyang makasama ang mga ito. Isa pa, dahil nagbalik na si Eliza, tiyak na magiging etsapuera na siya kay Leandro. At baka kapag nalaman pa ni Eliza ang ginawa nila ni Leandro, saktan siya nito pati ang sanggol na kanyang dinadala ay madamay. Yun ang ayaw niyang mangyari, kaya dapat makaalis na siya sa bahay na iyon sa lalong madaling panahon. Planado na ni Lily ang gagawin niyang pag-alis, tsaka may naitatabi na rin siya mula sa mga naibibigay ni Leandro. Minsan kasi, bigla na lamang nag-aabot sa kanya ang lalaki. Buo na ba ang desisyon mo, Iha? Sa tingin ko naman, magagawa kang ipagtanggol ni Leandro sa nobya niya at mukhang nagkakalabuan na ang dalawa. Sabi sa kanya ni Manang Telma na may kasama pang paliwanag. Hindi naman po tayo nakakasigurado doon, Manang. Tsaka namimiss ko na rin po ang aking pamilya. Hindi ko na rin po hihintay na may mangyaring masama sa magiging anak ko kung sakaling pag-initan ako ng nobya ni Sir. Napatango na lamang ang matanda. Basta, mag-iingat ka ha. Tumango naman siya kaya niyakap na lang siya ni Manang Telma. At bago pa sila magkaiyakan na dalawa, umalis na nga siya roon. Hindi na nga siya nakapagpaalam pa kay Risa at Sally na sa maikling panahon naging ka-close niya. Kasama ni Leandro ang kanyang lolo. May gusto kasi itong ibigay kay Lily at gusto ng matanda na ito mismo ang magbigay noon kahit pwede namang ipabigay na lamang sa kanya. Pero sa halip na si Lily ang madatnan ay ang nobyang si Eliza ang naroon. Walang kahiya-hiya itong lumapit sa kanya at tumalik sa kanyang labi na kinagulat ng kanyang lolo. Lo, mag-e-explain ako. Aniya sa kanyang lolo. Batid niyang pinagkatiwalaan siya ng matanda. Sino ka, Iha? Tanong nito kay Eliza nang umiti muna bago sagutin ang tanong ng kanyang lolo. I'm Eliza, Leandro's girlfriend po. Dagdag pagpapakilala nito sa sarili, kaya mahina na lamang siyang napamura at nang magpapaliwanag na siya sa kanyang lolo, bigla na lamang itong nagsabing aalis na, tsaka na lamang daw siya magpaliwanag dito. What the F? Hindi ka ba talaga titigil? Binigyan na kita ng pera para lamang lubayan mo ko. Pero bumalik ka na naman. Ubus na ang pagtitimpi na sabi niya kay Eliza, pero tumawa lamang ang babae. Mas malaking pera ang makukuha ko sa iyo, Leandro, kung mananatiling tayo sa isa't isa. Mukhang kinailangan mo lang pala ang babaeng yun para magpanggap na GF mo, pero ngayong nandito na ako, hindi mo na siya kailangan. Malakas na siyang napamura dahil kay Eliza at dahil ubos na talaga siya, madiin niyang hinawakan ang braso ng babae tsaka niya ito hinila palabas ng bahay. Tumawag na din siya ng pulis para kunin doon ng babae nang sa ganun matigil na talaga ito. Trespassing ang babaeng yan. Aniya nang hawak-hawak na ng mga pulis si Eliza na nagwawala at sinasabing, "Huwag kayong maniwala dyan. Girlfriend niya ako." Kulang na nga lang, maiyak na ito sa inis dahil ayaw itong paniwalaan ng mga pulis. Dalhin na namin to, sir. Tanging pagtango lamang ang naging tugon niya sa pulis at hinayaan na nga ang mga itong umalis. Kaya pumasok na siya ng kanyang bahay, tsaka tinanong si Manang Telma kung nasaan si Lily pero hindi niya inaasahan ang magiging tugon nito.
Umalis po, may mga gamit na dala. Simpleng sagot nito na nakapagpatigil sa kanya. Hindi niya pa nga naamin sa babae na may nararamdaman siya para dito. Tapos bigla na lamang itong umalis habang dinadala ang kanilang anak. Hindi niya tuloy alam ang uunahin, ang hanapin ba si Lily o magpaliwanag sa kanyang lolo. Pero mas mabuti sigurong magpaliwanag na muna siya sa kanyang lolo. Tsaka niya hanapin si Lily at kapag nalaman niya kung saan ito naroroon, pupuntahan niya ito. Ibig sabihin na hindi mo totoong nobya ang pinakilala mo sa akin? Hindi makapaniwalang tanong ng lolo ni Leandro, kaya hindi niya magawang tumingin sa mga mata nito dahil sa kasalanang nagawa niya. Binuntis mo din ang babaeng hindi mo, GF. Hindi kita ganitong pinalaki, apo. Naiiling na sabi pa ng matanda. Lo, I just want to have the company. At yun lang po ang tanging paraan. Tsaka si Eliza, hiwalay na kaming dalawa. Nalaman kong niloloko niya lang pala ako. Paliwanag niya sa matanda. Si Lily, may nararamdaman ka naman ba para sa kanya? May nabuo naman ba sa pagpapanggap ninyo? O inanakan mo lang ang inosenteng babae para makuha mo yung nais mo? Lo, gusto ko na si Lily, pero umalis siya't hindi ko alam kung saan siya hanapin. Nangihinang paliwanag ng lalaki sa kanyang lolo. Hanapin mo muna siya, apo. Pag-iisipan ko pa ang nararapat na gawin. Kung ihaatras ko pa ang pagpapasa sa'yo ng kumpanya. Kaya mabuti pa, hanapin mo na muna siya. Seryosong wika ng matanda. Tanging pagtango na lamang ang naging tugon ni Leandro at dali-daling nilisan ng bahay ng lolo niya upang bumalik sa kanyang bahay at itanong kay Manang Telma kung may nabanggit ba dito si Lily. Pasensya na, iho, ngunit wala siyang nabanggit sa akin kung saan sila nakatira. Mahina na lamang siyang napamura dahil sa sinabi ng matandang kasambahay. Kung ganoon, paano niya mahanap si Lily? May pinasa namang resume sa kanya ang babae noon, ngunit hindi na niya iyon makita. Noon kasi, basta masagot lamang ang mga katanungan at mukhang mapagkakatiwalaan niya, wala na sa kanyang resume at hindi niya na binabasa. Natatakot siya, iho. Labis siyang natatakot dahil mawawala siya ng karapatan na makasama ang magiging anak niyo. At nangangamba din ito na baka masaktan siya ni Eliza kapag nakita siya nito. Mapano pa yung anak ninyo? Paliwanag pa ni Manang Telma bago siya iwan sa may sala para pumunta sa may kusina. Muli siyang napamura. Bakit naman kasi hindi niya nasabi agad kay Lily na wala na sila ni Eliza? Anong gagawin niya ngayon? Paano niya mahanap ang babae? Matapos ang ilang oras na biyahe, nakarating si Lily sa kanilang bahay. Ang nanay niya'y nagwawalis sa labas ng kanilang bahay kahit na hapon. Nay, naluluha niyang pagtawag dito kaya mabilis niyang nakuha ang atensyon ng ginang. Nabitiwan nito ang walis tsaka siya nito agad na nilapitan upang bigyan ng yakap. Nagbalik ka, anak, umiiyak nitong sabi. Matapos ang yakapan, inulan siya ng mga tanong mula rito. Kamusta ka dun? Pinapakain ka ba ng amo mo? Hindi ka ba minamaltrato? At yung pera, anak, kanino mo ba yun inutang? Sasagutin niya na sana ang tanong ng ina, kaso'y natuon ang atensyon niya sa kuya niyang papalabas ng bahay. Siguro ay dahil sa ingay ng kanilang nanay. Bunso, natutuwa nitong sabi, kaagad na lumapit at siya'y niyakap. May sasabihin po ako sa inyo. Ano yun? Wala ka na bang trabaho? Huwag kang mag-alala, dito na lang kita ihahanap. May trabaho na tong kuya mo. Salamat nga pala doon sa pagtulong mo sa akin para makalaya ako. Masaya ang boses ng kanyang kuya. Ayaw niya sanang mawala ang saya nito pero hindi niya na kaya pang itago iyon. Buntis po ako. Pag-amin niya na nagpatahimik sa kanyang nanay at kuya. Sinong bumuntis sa'yo? Galit na tanong ng Kuya Lester ni Lily. Mabuti na lang talaga at nasa loob na sila ng bahay. Nakaupo siya sa kanilang sofa habang yakap-yakap ng kanilang nanay. Kuya, kumalma ka please. Ang totoo niya, Nay, hindi niya magawang sabihin ng nais. Ano? Huwag mong sabihin na binenta mo yung sarili mo para lang makalaya ako. Kaya ikinuwento na ni Lily ang lahat sa kapatid bago pa kung ano ang isipin. Sorry talaga, kuya. Gusto ko lang namang makalaya ka tsaka hindi mo naman talaga magagawa ang ganoon. Umiiyak niyang sabi. Akala niya pa nga'y magagalit o sisigawan siya ng kapatid
Ngunit pumantay ito sa kanya at siya ay niyakap. Hiyang-hiya sa'yo si kuya. Pasensya na bunso. Pasensya kung kinailangan mong gawin yun. Pero pinapangako ko sa'yo na hindi makukuha ng lalaki yun sa'yo ang anak mo. Anito habang siya ay yakap-yakap kaya mas lalo lamang napaiyak si Lily. Nandito kaming pamilya mo anak. Sama-sama na tayo. Sabi naman ng kanyang nanay. Nang makauwi ang tatay ni Lily, sinabi niya rin dito ang lahat. Katulad ng kuya niya, galit na galit rin ito. Ngunit wala nang magagawa pa dahil nangyari na ang lahat. Ang tanging magagawa na lang nila ay harapin iyon ng sama-sama. Sa bawat araw ay masaya na si Lily. Wala nang pangamba pa na makukuha sa kanyang anak dahil malayo na siya kay Leandro. Kaso lamang ay napapaisip siya kung kamusta na kaya ang lalaki at si Eliza. Sa tuwing ganun ang naiisip niya, iwinawaksin niya lamang sa sarili na hindi niya dapat isipin ang mga ito. Samantala si Leandro, hindi pa rin alam kung paano makikita si Lily. Kamusta na kaya ito? Maayos kaya ang tirahan ito? May nakakasama ba ito? Yun ang mga katanungan sa kanyang isipan na hindi niya mabigyan ng kasagutan. Ngayon lang din siya naging pabaya. Hindi siya nakakapasok sa kumpanya at nagagawa ang mga dapat niyang gawin dahil palagi lamang siyang nasa bahay at hinihintay ang updates tungkol sa pagpapahanap niya kay Lily at ang pagbabalik ng babae. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa pinsang si Malcolm nang minsan siya nitong dalawin. What? Galit niyang tanong kay Malcolm. Marahil ay natutuwa ito na makita siyang ganun. Sabi sa akin ni Lolo ang ginawa mo. Then you should be happy. Sa'yo na mapupunta ang kumpanya. Buong akala ni Leandro, aasaring siya ng pinsan. Ngunit hindi. Anong kumpanya ang pinagsasasabi mo? Wala akong interes sa kumpanya. At napag-utusan lang ako ni Lolo na puntahan ka dito. Alam kong alam mo na ikaw ang paborito niyang apo. Kaya gusto niyang mapunta ka sa tamang landas. Ito pala pinabibigay niya. May inabot ito sa kanyang papel at may nakasulat doong address. Tsaka niya tinignan ng pinsan. Diyan mo daw makikita ang babaeng hinahanap mo. Tsaka niya na lang daw ipapaliwanag sa iyo ang lahat pagbalik mo at kasama mo na ang babae. Ngayon ay tapos na ang pinapagawa niya sa akin kaya aalis na ako. Ani Malcolm, pero bago tuluyang umalis ang pinsan, lumabas sa mga salitang hindi nito inaasahan sa kanya. Salamat. Walang anuman. Kahit hindi tayo ganun kalapit sa isa't isa, hangad ko ang iyong kasiyahan. Mabuti pa'y puntahan mo na. Pupuntahan ko na siya. Tanging ngiti lamang ang isinukli ni Malcolm. Dito po ba nakatira si Lily? Tanong ni Leandro sa ginang na nagwawalis sa labas ng bahay. Naroon na siya sa address na ibinigay sa kanya. At sino ka naman iho? Tanong din ang isinagot ng ginang sa kanya na pinagmasdan pa siya mula ulo hanggang paa na tila ba sinusuri nito at inaalam kung sino siya. Ako po si Leandro Valdemor. Pagpapakilala niya sa sarili. Ang boss niya po. Nanlaki ang mata ng ginang tsaka ito nagpaalam na tatawagin ang anak niya. Ang tanga niya pala. Nanay na ni Lily ang kausap niya tapos hindi niya pa alam. Ilang minuto siyang naghintay sa labas ng bahay hanggang sa lumabas ang nanay ni Lily. Ngunit hindi si Lily ang kasama nito kundi ang panganay nitong anak na may hawak na itak kaya napalunok na lamang si Leandro. Kung ganun, ikaw ang walang yang sinamantala ang kagipitan at ang kahinaan ng mahal kong kapatid. Bakit ka nandito? Kukunin mo yung anak ninyong dalawa? Galit na tanong ng lalaki habang hawak-hawak ang itak. Kunwari sanang gagamitin sa kanyang itak nang lumabas si Lily. Kuya, ano bang ginagawa mo? Gusto mo bang makulong ka na naman? Wala ka talagang kadala-dala eh. Sermon nito sa kapatid bago napatingin sa kanya. Akala kasi nito may kaaway lang ang kanyang nanay sa labas kaya tinawag ang nakakatandang kapatid para humingi ng tulong. Ngunit iba pala ang dahilan. Lily? Nasabi ng nauutal ni Leandro habang nakatingin kay Lily. Anong ginagawa mo dito, sir? Pati ang GF mo baka masundan ka nun dito. Sinubukan ni Leandro na lapitan at hawakan si Lily. Kaso nga lang, humarang ang kuya nito at siya ay tinakot. Subukan mong hawakan ng kapatid ko. Putol ang kamay mo. Banta nito kay Leandro na agad na paatras. Ano bang sinadya mo dito, iho?
Kalmadong tanong ng ina ni Lily sa kanya habang si Lily itinatago pa rin ng nakakatandang kapatid. Si Lily po, sa maniwala po kayo o sa hindi, mahal ko po si Lily. Hindi ko po kukunin sa kanya ang anak namin. Bagkus ay gusto ko po siyang makasama at ang anak namin. Panandali ang natahimik ang ina at kuya ni Lily. Baka sinasabi mo lang yan para sumama sa iyo ang kapatid ko at makuha mo yung anak mo. Hindi naniniwalang sabi ng kuya ni Lily kaya tumingin na siya kay Lily. Hiwalay na kami ni Eliza. Nakalimutan ko lang sabihin sa iyo pero matagal na kaming hiwalay. Siguro kaya mabilis din ako nakamove on dahil mabilis na nabaling ang lahat sa iyo. Mahal kita, Lily. Wala na akong pakialam sa kumpanya. Ang gusto ko'y makasama ka lang. Maniwala ka naman sa akin. Puno ng pagsusumamong sabi ni Leandro kay Lily na unti-unting naluluha. Gago ka talaga no? Tignan mo pinaiyak mo pa'y kapatid ko. Galit na naman na sabi ng kuya ni Lily. Kung gusto niyo po, patutunayan ko kung gaano ko kamahal si Lily. Handa po akong tumira dito makasama lang siya. May sasabihin pa sana si Lester pero pinigilan na ito ng ina. Pero may naisip siyang paraan para masiguradong seryoso nga ito sa kapatid niya. Sige, sabi mo yan Pero maliit ang bahay namin. Baka hindi ka makatiis. At kung dito ka muna, hindi kita hayaan sa kwarto ng kapatid ko. Kaya sa sofa ka lang matutulog. Laki sa yaman ka. Ayos lang ba sa'yo? Walang pag-aalinlangan na tumango si Leandro. Lingid sa kanyang kaalaman na hindi lang iyon ang ipapagawa ng kuya ni Lily. Tay, wag naman kayong gagaya kay kuya. Baka pati kayo takutin din si Leandro. Sabi ni Lily sa kanyang tatay. Lahat sila ay nasa may hapag at doon nag-uusap-usap tungkol kay Leandro na nasa may sala. Hindi pa nila ito tinatawag para sa hapunan. Anak, makakaasa kang hindi. Inaasahan niya naman ang sinabi ng kanyang tatay. Siya nga sana ang tatawag kay Leandro, ngunit hindi pumayag ang kuya Lester niya at ito na nga raw ang tatawag. Nang bumalik sa hapagkainan ng kuya niya, kasama na nito si Leandro na tatabi sana sa kanya. Kaso nga lamang, inunahan ito ni Lester. Sa iba na tuloy ito naupo. Marahil ay dahil sa takot na rin sa kuya niya na sobrang sama ang tingin kay Leandro. Masarap ba, iho? Tanong ng nanay ni Lily kay Leandro. Ang totoo niyan, hindi naman talaga siya kumakain ng ampalaya. Kaso lamang ay wala siyang magagawa dahil iyon ang luto doon at ang nanay din ni Lily ang nagluto nun. Opo, masarap. Napangiti na lamang ang ginang sa kanyang sinabi habang ang asawa nito abala sa pagkain. Sigurado ka ba? Para kasing gusto mong isuka. Hindi naniniwalang sabi ng kuya Lester ni Lily. Hindi na naman siya umimik pa at nagpatuloy na lang sa pagkain. Wala naman siyang mapapala kung papatulan niya ito. Nang matapos kumain ay ang nanay na ni Lily ang nagligpit. Samantala si Leandro, kakausapin sana si Lily. Ngunit agad na inilayo ni Lester ang nakababatang kapatid. Matulog ka na dun sa sala. Utos nito kay Leandro na gamit ang mata. Sinenyasan si Lily na sumunod na lamang. Mabuti na lang at napigilan ni Leandro ang sarili na mapapadyak dahil kung hindi, tiyak na yari siya kay Lester. Kinabukasan, inagahan ni Leandro ang gising o mas tamang sabihin na hindi talaga siya nakatulog dahil sa ang hirap matulog sa sofa at hirap siyang magkasya. Inintay niya din talaga na lumabas ng silid si Lily. Lily, agad siyang lumapit kay Lily. Sa wakas ay nagbunga na ang kanyang paghihintay. Ang aga mo namang magising. Hindi rin naman ako nakatulog dahil iniisip kita. Ang tungkol sa atin. Napaiwas ng tingin si Lily na muli ring ibinalik ang tingin sa kanya matapos saglit na makapag-isip. Di ko alam kung paniniwalaan ko yung mga pinagsasasabi mo. Kaya totoo ba? Totoo bang mahal mo na ako at hindi mo kukunin ang anak natin? Tumango si Leandro tsaka nito hinaplos ang mukha ni Lily. Wala na akong pakialam sa kumpanya. As long as na mabubuhay ko kayo, kahit hindi ako ang namamahala nun ay ayos na. Gustong maluha ni Lily dahil sa mga sinasabi ni Leandro sa kanya. Kaso lang ay natatakot siya na baka makita na naman siya ng kuya niya na umiiyak tapos magalit ito kay Leandro. Mahal din kita, Leandro. Simula noong ipinagtanggol mo ko kay Melatasia, doon ko napagtanto na mahal na nga kita.
Kaya labis ako nasaktan nang nakita kong yakap ka ni Eliza. Kaya nga ako umalis. Umalpas pa rin ang mga luha mula sa mga mata ni Lily. Tinuyo naman iyon ni Leandro tsaka siya nito niyakap at pagkatapos yakapin ay ahagkan sana ang kanyang labi kaso'y bigla na lamang may nagsalita. Bago mo halikan ng anak namin, pakasalan mo muna siya. Sabi ng tatay ni Lily na katabi ang asawa nito. Mabuti na lang at ang nanay at tatay ni Lily ang nakahuli dahil kung hindi at ang Kuya Lester ni Lily, tiyak nayari si Leandro. Tay naman, papahirapan ko pa tong lalaking to tapos ipapakasal nyo na kay Bunso. Hindi ba't masyado naman siyang swerte kung mapapakasalan niya agad ang kapatid ko? Pagmamaktol ng kuya ni Lily. Anak, nagmamahalan silang dalawa at sa kasalan din naman mapupunta ang lahat. Paliwanag ng ginang. Susundan sana ni Lily ang nakakatandang kapatid nang pigilan ito ng ina. Hayaan mo na muna ang kuya mo. Napabalik na lang si Lily sa pagkakaupo sa sofa habang si Leandro naman ay napapangiti lang. Masaya siyang hindi tutol ang magulang ni Lily na magkasama sila ng babaeng mahal. Sadyang ang kuya na lamang nito ang problema na pinaka nahihirapan siyang makuha ang loob. Naiintindihan ko si kuya kung bakit nagkakaganon siya. Nagawa ko kasi ang bagay na yun para makalaya siya. At ngayon, gusto niya akong protektahan. Kahit naman gago si kuya, mahal na mahal niya ako dahil ako ang nag-iisa niyang kapatid. Paglalabas ni Lily ng saloobin kay Leandro, naglalakad-lakad sila patungo sa tindahan. Kung may kapatid din akong babae, magiging ganun din ako tulad ng kuya mo, kaya naiintindihan ko rin siya. Pero maintindihan niya rin sana ako na malinis ang hangarin ko sa iyo. Kaya nga kung sasabihin nila na pakasalan kita ngayon, pakakasalan kita. Napangiti na lamang si Lily, ngunit agad ding napakunot ang noo dahil meron siyang naalala. Ang lolo mo pala, alam niya bang nandito ka? At paano ang kumpanya? Sa tingin ko, matagal na din niyang alam na nagpapanggap lamang tayo. Pero hindi niya agad pinahalat at nagpanggap na lang na wala siyang nalalaman. Maniwala ka man o sa hindi, pinadala nito ang address mo sa akin para puntahan kita. Takang-taka tuloy siya at napasabi na lang ng, "Ha?" At malalaman ko lang ang eksplanasyon niya kapag bumalik akong kasama kita. Pwede naman ako magpaalam na sasama muna ako sa iyo para malaman mo na yung explanation ng lolo mo at maliwanagan ka na. Pero paano ang kuya mo? Hindi papayag yun. May pangambang sabi ni Leandro. Ako nang bahala kay kuya. Ang sabi niya na lang, tila ba nawala ng kontrol si Leandro sa sarili, nahalikan sana siya kahit nasa labas sila ng bahay. Kaso lamang, nakita nilang papalapit ang Kuya Lester niya kaya mabilis silang naglayo. Galing mo talagang lalaki ka. Napapailing nitong sabi habang nakaturo kay Leandro. Akala nga nila doon na matatapos ang sasabihin, ngunit hindi pa pala. Sa makalaway handaman kayo o hindi, ikakasal na kayong dalawa. Nakausap ko na ang pari sa simbahan dito sa atin. Kayo lang ang ikakasal sa araw na yun. Pero kuya, madaming kailangan at hindi ganun kadali ang ikasal. Madaming lalakarin. Ani Lily, kaya napaisip saglit ang kanyang kuya. Magagawa na iyon ang paraan ng lalaking yan. Basta gusto ko, makasal na kayo sa simbahan. Oo naman kuya, sumagot si Leandro. Huwag mo ko makuya-kuya, hindi pa kayo kasal ng kapatid ko. Pero kuya, paano ang lolo ni Leandro? Problema ba yun? Papuntahin dito. Palagi na lang ang mahirap ang nag-a-adjust. Ngayon ay mayaman naman ang dapat. Tumingin siya kay Leandro at ngumiti lamang ito. Handang sang-ayunan ng lahat, makuha lang ang loob ng kanyang kuya. Tinawagan ni Leandro ang lolo niya para makadalo sa kasal nila ni Lily. Pero hindi niya naman inaasahan na makakapunta agad ito kinabukasan kahit na sa makalawa pa ang kasal nila ni Lily. Nay, tay, ang lolo po ni Leandro. Pagpapakilala ni Lily sa lolo niya sa mga nanay at tatay nito. Ngiti ang ibinigay ng lolo niya sa nanay at tatay ni Lily. Nagagalak akong makilala po kayo. Salamat din at buong puso niyong tinanggap ang mahal kong apo sa inyong bahay. Wika ng kanyang lolo. Kaya nayuko na lang konti ang mga magulang ni Lily na tila ba nahihiya. Huwag kayong mahiya sa akin. Magpapakasal na ang apo ko at ang anak ninyo. Natatawang sabi ng Lolo Martin ni Leandro. Maya-maya pa, napalabas ng bahay ang kuya ni Lily.
Kuya, si Lolo Martin, ang lolo ni Leandro. Tinanguan lamang ni Lester ang lolo ng pakakasalan ng kanyang kapatid. Hindi po ba kayo tutol? Gayong alam naman natin kung paano nagsimula ang dalawa. Nagkakasayahan na sa usapan nang biglang sumingit ang kanyang kuya. Hindi iho, hindi mo naging maganda ang simula nilang dalawa. Nauwi pa rin naman sa pagmamahalan at wala nang mahahanap ang apo ko na katulad ng kapatid mo. Kaya sino ko para tumutol? Natameme ang kuya ni Lester ni Lily at sinamaan pa ito ng tingin ng kanilang ina. Maraming salamat po sa pagbisita bago ang kasal. Nagpaalam kasi ang lolo ni Leandro na aalis na ito. Ngumiti lamang ito sa mga magulang ni Lily bago inaya ang apo sa labas dahil may sasabihin lamang daw ito kay Leandro. Walang hiyahi ang nilapitan muna siya nito para hagkan sa pisngi bago sinundan ng lolo. Susundan nga sana ng kuya Lester niya si Leandro, mabuti na lang at napigilan ito ng kanilang tatay. Samantala si Leandro nasa loob ng sasakyan ng kanyang lolo. Una pa lang, ay alam kong hindi si Lily ang tunay mong nobya. Sadyang sumabay lang ako sa trip mo, apo. Si Eliza ang totoo mong nobya. Nang magpaimbestiga ako na niloloko ka lang pala niya, ipinanalangin ko na tuluyan kayong mahulog ni Lily sa isa't isa. Nang sabihin niyo sa akin na buntis na ito, sa klase pa lang ng tingin mo noon kay Lily, alam ko na may nararamdaman ka na sa babae at ganun din naman siya sa'yo. Si Lily ang tanging nagustuhan kong babae para sa'yo, apo. Kahit noong una, nagpapanggap lamang kayo kaya natutuwa akong siya ang papakasalan mo. Tungkol naman sa kumpanya, gusto ko mapunta ka muna sa tamang babae bago ko yun ibigay sa'yo. Kung si Eliza ang pinakilala mo sa akin, ay walang pagdadalawang isip na kay Malcolm ko talaga ibibigay ang kumpanya. Kaya natutuwa ako na si Lily ang mapapangasawa mo at ngayon magkakaapo na ako sa inyo. Napaluha na lamang si Leandro tsaka niyakap ang kanyang lolo. Hindi niya lubos sa kalain na ganoon pala kalaki ang concern nito sa kanya. Pero agad din siyang napabitaw ng yakap dito dahil narinig niyang tumatawa ang matanda. Sige na, bumalik ka na doon. Punasan mo nga ang luha mo. Baka isipin nilang iyakin ang mapapangasawa ng anak nila. Mahina na lamang natawa si Leandro at nagpaalam na sa kanyang lolo. Hindi kasi sila kakasya sa bahay nila Lily kaya sa hotel muna ito tutuloy dahil bukas pa naman ang kasal ni Lily. Halos mga kakilala ng nanay at tatay ni Lily ang nasa simbahan. May ilan ding kaibigan ng kuya niya pero ngayon ay yung mga good influence na't hindi dadalhin sa kulungan ng kanyang kapatid. Siyempre, ang espesyal na naroon ay ang lolo ni Leandro na masaya talaga para sa kanyang apo. Ito lang ang nandoon dahil ang ibang kamag-anak ni Leandro ay busy sa trabaho tsaka sabi naman sa kanya ng lalaki magpapakasal din sila sa Maynila. Ngayon ay sa probinsya na muna. Simulan niyo na po ang kasal, father, bago pa makatikim sa akin ang mapapangasawa ng kapatid ko. Utos ni Lester sa pari kaya medyo natawa ang mga bisita doon. Sumunod naman ang pari at sinimulan ang seremonyas ng kasal. Habang siya matyagang nakikinig sa pari, si Leandro naman ay tila ba inip na inip. Nang sabihin ng pari na yumikis the bride, pinagdikit ng lalaki ang noo nilang dalawa at saka ito bumulong. Mahal na mahal kita, Lily. Kayo nang magiging anak natin. Mahal na mahal kita, Leandro. Napangiti na lamang ang lalaki tsaka siya nito muling hinalikan. Matapos ang kanilang kasal at isang buwan na pananatili sa kanilang probinsya, hinayaan na siya ng kanyang mga magulang na sumama kay Leandro sa Maynila upang mabalikan na ng lalaki ang naiwang trabaho. Nauna na kasing umalis ang lolo nito. Sinasabi nga ng lalaki na sumama na ang pamilya niya sa kanila, ngunit ayaw naman ng mga ito at nagbilin lang na alagaan ang kanyang asawa. Niyakap niya na muna ang pamilya bago sila tuluyang umalis ni Leandro. Isang araw, habang nasa bahay siya nilang dalawa ni Leandro, may bigla na lamang dumating si Eliza at may kasama itong lalaki at mukhang may ginawa ito upang makapasok doon. Sa pagkakaalam niya kasi, may kinuha ng tagapagbantay ang asawa para sa kanya. Kung ang inaalala mo ay ang mga walang kwentang bantay na kinuha ng asawa mo, ayon tulog na sa labas. Lechik ang babae ka, inagaw mo sa akin si Leandro. Galit na galit si Eliza sa kanya. Hanggang sa unti-unti itong naglakad papalapit sa kanya at nang nasa harapan niya na ito, malakas na siyang itinulak ng babae na naging dahilan para tumama siya sa isang mesa
pero ang kanyang tiyan talaga ang pinoprotektahan ni Lily. Tatadyakan sana siya ni Eliza nang may pumigil dito. Walang iba kundi si Leandro. Samantala ang kasamang lalaki ni Eliza, hawak na ng 2 pulis at si Eliza, pinadampot na rin ito sa isa pang pulis. Nakalaya pala si Eliza sa tulong ng lalaki, kaya nagawa silang balikan. Agad na nataranta si Lily nang makita ang dugong tumutulo sa kanyang hita. "Leandro, ang baby ko, ang baby natin!" Umiiyak niyang sabi. Ang huli na lang niyang natandaan ay ang binuhat siya ng asawa tsaka siya nawalan ng malay. Alalang-alala si Leandro sa asawa. Hindi niya makakaya kung mawawala ang anak nila at alam niyang mas lalong hindi yun kakayanin ni Lily. Kaya halos lahat ng dasal, sambitin niya na matupad lang ang hiling na sana ayos lang ang magiging anak nila ni Lily. Napatayo siya mula sa pagkakaupo sa labas ng silid na iyon dahil lumabas ang doktora. "Nothing to worry about, sir. Ligtas po ang quadruplets ninyo ni Mrs." Napaawang ang labi niya sa sinabi ng doktora. Sabay tanong na, "Quadruplets?" Napangiti ang doktora sa naging tanong niya. "Yes po, hindi lang isa, hindi lang 2, hindi lang din 3 ang pinagbubuntis ni Mrs. kundi 4. 4 na sanggol." Pagpapaliwanag ng doktora, tsaka siya nito iniwan. Nang magmulat si Lily, masayang mukha ng asawa ang bumungad sa kanya. "Kamusta ang baby natin? Hindi naman siya nawala, diba? Leandro, sabihin mo sa akin, ayos lang siya, diba?" Mga tanong niya sa asawa, pero hinalik-halikan muna nito ang likod ng kanyang palad bago sinagot ang kanyang mga tanong. "Ayos lamang ang mga babies natin." Sa sinabi nito, napakunot ang kanyang noo. "Anong mga babies?" 4 na sanggol lang dinadala mo, wife." Anito, tsaka hinagka ng kanyang noo. Hindi man siya agad nakapagsalita. "I can't believe na naka-4 agad ako. I promise you na alagaan ko kayo. Wala ka nang dapat na alalahanin tungkol kay Eliza dahil sinigurado ni Lolo na mabubulok ito sa kulungan." 4 talagang nasa tiyan ko? Tumango ang kanyang asawa, kaya napaluha na lamang sa labis na saya. Hindi niya alam kung kakayanin niya ba kapag manganganak, pero kasama naman niya si Leandro, kaya naniniwala siyang makakaya niya. "Mommy!" Mabilis na napabangon si Lily. Naitulak niya nga ang asawa na sobra kumakayakap sa kanya. Pero hindi ang pagkakahulog nito mula sa kama nila ang kanyang inalala, kundi ang mga anak nila na nasa magkakasunod na kwarto lamang. Anong nangyayari dito? Si Yuna ay yakap-yakap ni Yumi. Masama ang tingin nito sa kanila ni Yuri, Yuan, lalo na kay Yuan. Sa quadruplets nila ni Leandro ay 2 ang babae at 2 rin ang lalaki. At sa 4 ay ang 2 lalaki ang pinakabuli. Laging pinapaiyak ang 2 prinsesa. Tinignan niya ang anak na si Yuan. "Ano na naman ang ginawa mo sa kapatid mo?" Naiintindihan niyang 5 years old pa lamang ang mga ito, kaya may taglay pang kakulitan. Pero wag naman sanang palagi na lang pinapaiyak ang kapatid. "I'm sorry, Mommy. Don't tell to Daddy po." Anong hindi dapat sabihin sa akin? Nakapasok na rin ang silid na iyon si Leandro. "Si Kuya Yuan, he told me na pangit ang dal ko. Kamukha ko daw po, Daddy." Umiyak ng pagkalakas-lakas si Yuan. "That's true, Daddy. Lagi pong inaasar ni Kuya Yuri at Kuya Yuan si Yuna." Sigunda pa ni Yumi. Tingin pa lang ni Leandro sa kanila Yuri at Yuan, natakot na ang mga ito, kaya't agad na humingi ng sorry kay Yuna. Niyakap din ng kapatid, nagyakapan ng 4, kaya napailing na lamang siya. At dahil abala sa panonood sa 4, hindi niya na naramdaman na nasa tabi niya na pala ang asawa. Grabe, ang hirap pala magpalaki ng mga anak. Anito habang nakaakbay sa kanya. "Ikaw umapat ka kaagad." Pabiro niyang sabi. Mahina lang itong natawa, tsaka bumulong sa kanya. "Dagdagan pa natin." Nakatikim tuloy ito ng siko sa kanya. Masasabi ni Lily na worth it ang lahat ng paghihirap niya noong siya ay nagbubuntis dahil ang quadruplets nila ng asawa ang labis na nagpapasaya sa kanila. At hindi lang sa kanila, maging ang pamilya nila, lalo na ang lolo ni Leandro kapag dumadalaw sila dito. Tandang-tanda niya pa noong ipaalam nila sa matanda na quadruplets ang kanyang dinadala. Halos ipamalita nito iyon sa lahat ng kakilala dahil proud na proud sa apo na naka-4 kaagad.
Kaya kung siya ang tatanungin, handa naman siyang dalhin ulit sa kanyang sinapupunan ang susunod sa quadruplets, pero hindi na muna siguro ngayon dahil focus pa sila sa quadruplets na sobrang kukulit.